kababata kong pinsan na nag-aaral sa kolehiyo. 5 bayan mula sa amin ang paaralan na ito. Pero dahil sa hindi kami sa main road dumadaan ay mabilis lamang ang biyahe. Ito yung kalsada na may kalakihan rin naman. Nadadaanan ng mga inaangkat na mga produkto pero yung mga pampasaherong sasakyan maliban sa tricycle ay hindi dinadaanan ito. Dito din madalas dumadaan ang mga habal o kolorum kung tawagin. Yung mga umiiwas sa mga LTO na humaharang sa pinaka-main road. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko din noon. Naisip na siguro ay sa paiba-ibang panahon ng init at ulan, kaya nagkakaganon ako. Maayos naman yung BP ko, hindi naman ako nilalagnat. Kaya dinadaan ko na lamang sa pagkain na marami at nawawala naman ito. Isang partikular na hapon noon, mga bandang 5:00 nang umalis na ulit ako para sunduin ang pinsan ko. Nasa kalahating oras din ang aking babaybayin bago makarating doon. Sa kalagitnaan ng biyahe, ayan na naman. Bigla na lamang umitim ang ulap at nagbabadya ang ulan. Dahil sa kabisado ko naman ang kalsada, sabi ko, huwag sana muna. Wala akong dalang kapote. Kahit umabot lamang ako sa isang waiting shed bago umulan. Sumakto namang tanaw ko na yung waiting shed noon nang biglang bagsak ang malakas at mabigat na ulan. Dali-dali ko namang dinala ang motor papasok sa waiting shed. Kasya naman ito doon. Sa likod ng waiting shed na ito medyo magubat. Dikit-dikit ang mga kawayan. Yung tipong hindi mo tanaw yung nasa loob. Mga inabot ata ng 15 minuto bago tumila. So, talagang padilim na noon. Pinatila ko pa ng konti ang ulan noon bago ko susungin. Nang walang ano-ano, pinagpawisan na lamang ako bigla sa hindi ko malamang dahilan. Sobrang naging kakaiba ang pakiramdam ko na yun, Sir Seth. Gawa ng kani-kanina lang ay napakalamig ng hangin. Yung waiting shed din naman ay may bintana sa likuran. Dahil sa hindi nakalakasan ng hangin at ulan, napansin ko na kalmado na lahat ng puno sa paligid. Maliban sa iilang kawayan na yuyuko-yuko nun. Aangat, yuyuko, na nakaharap sa